So, good morning guys. So today, uh, uh, time check 7:04 na, and right now nandito ako sa likod namin kasi mag-registration sana ako, and meron ako nalimutan sabihin sa inyo na ngayon is pupunta kami sa around Balanga or Limay para pumunta umattend sa seminar ni Sir MJ Lopez. And syempre I'm happy and grateful right now kasi bumaba si Sir MJ Lopez dito sa Bataan para magbigay ng value sa mga kabataan, sa mga gustong mag-business, sa self-development. And ayun, samahan nyo ako mamaya. Isasama ko kayo, and meron tayong gagawin na mission na i-interview natin si Sir MJ Lopez pagtapos ng seminar niya ng nakabidyo. And kailangan ma-interview natin siya or may greetings tayong basta makasama natin siya sa vlog sa likod ko dito sa video na to. And I'm super excited na kasi syempre, oy, panibagong learnings na naman, panibagong knowledge, and i-apply din natin sa buhay natin. So yun lang naman, papasok kami ngayon ni Jericho kasi nalit din ako ng gising kaya nalimutan ko ng ano. Pero ngayon, ngayong araw is October 10. Mamayang 11 is kakain kami and mag-half day lang kami. Papalusot na lang kami sa mga teacher, ano. Talagang kung gusto mo, walang problema, gagawa mo ng paraan. And yun lang naman guys. Balitaan ko lang kayo mamaya once na tapos na yung klase namin. And syempre mamaya is meron tayong makakasama. Hulaan nyo kung sino yun. De, joke lang. Na-invite ko na kaibigan ko sa Oval. Na-invite ko siya sumama doon, and may interest din sa business at kilala niya din si Sir Emily Lopez. So yun lang naman, huwag natin patagalin, papasok pa kami. So kita-kits na mamaya. So as at the moment mga kaibigan is nandito na nga kami tapos na kami kumain, tapos na break time namin, and around 12 na din. So nakasakay kami sa Padjak. And papunta na kami Jollibee. Imimit na namin si Jason, yung invite ko para sa big event na mangyayari mamaya. And kasama pala doon si Sir Alvin. Makakatipid tayo doon tol. Sasabay tayo kasi si Archie eh. Kasi guys, kung hindi nyo nalalaman, nitong mga nakarang buwan din is yung nagpunta din si Sir MJ Lopez, and kasama niya naman noon si Sir Archie de los Reyes. And may kotse yun, Honda Civic yung kotse nun, diba? Oo. Yung maganda. Tapos yung kinagandaan doon, papunta lang kami ng masahin, tapos pauwi, sinabay kami. Putang ina ito, speaking of Honda, RS tol. O, RS tol po. Sabi sa'yo eh. Ayun yung IB Tech. So, yung mas mababa. So, kung hindi nyo nalalaman kung ano yung sinasabi niya, ito siya. Ayan, nakita ko din sa kalye na naglalakad kami pauwi sa bahay, ay galing school. So ayun nga, mabalik tayo dun sa usapan. Sinabay kami ni Sir Archie sa kotse niya, and possible ganun yung mangyari, lalo na't katim namin at apply namin si Sir Alvin Lopez. And pagka pauwi sila, baka masabay kami. Pero kung hindi pa sila pauwi, syempre no choice, mamasahe kami. So yun lang naman, update yun lang kayo sa mga mangyayari mamaya.
Terminal to, di ba? Terminal ng stopover, parang ganyan. Kasama namin na si Jason. Tayo natin dito, mabaho dyan. Lamig dito ah. So balitaan ko na kayo mamaya pag nasa mismong event na kami. And see you soon doon, kita-kits tayo doon. And ngayon, nasa kaming jeep papunta doon sa terminal. So, yan. Balitaan ko na kayo mamaya. So yun na nga mga kaibigan, nandito na kami sa tricycle, nakasakay namin. And papunta na kami sa may Limay, Buluwagan Airport kay Pangalan. And yan, nasa likod si Jason, yung invite ko sa event para mamaya. And mamaya, balitaan ko kayo. Lupit, Honda. Balitaan ko kayo mamaya. Pag nandun tayo sa place and pag nilalakad na. Ano lang? Doon na. Chris, thank you po. Puta, dagat pala ate. Doon. Doon daw. Ay, magkano po? Thank you kuya. Doon na. MJ Lopez de Anthony. Boss na ba to? Oh. Dagat pala yung likod na. 3 PM? Hindi, boss na tayo. Bala lang kayo. Kayo no experience din. Oo, experience din. So, yun, nasa off na ako. Nandito na kami sa office. And malamig naman, malamig. So, punta na ako siya. Uy, grabe, labag. So, right now, nandito na kami. And hintayin lang na si Sir MJ Lopez and konting kwentuhan sa labas. So, yun lang naman guys. And mamaya balitaan ko kayo sa mga mangyayari. And imimit natin si Sir MJ Lopez. And pagpapagsalita natin dito sa likodan ko. So yun lang naman guys, and kita. Yan. Video tayo. Tambayan pala ito tambayan spot. Mas mainit na. Yan. Ito ba nga, tingin yung tarpaulin ng barko. 3 PM pa pala, ay 3 PM nga yung simula. Dahil pala dinala natin yung payong men. Ha? Ay, nasa may payong ba? Tara tol, kunin mo yung payong. Na? Ha? Pero may nag-work. Kukunin nga yung payong. May nag-work pala. Ay, oo nga, di tayo pwede man. Siguro mamaya pag-alanan, no? Kung nakikita nyo guys, sa dagat kami. Ay, nasa dagat. Ano yung mga yun, men? May idea ka ba kung ano yung mga yan? Parang bahay sa gitna. Ay, parang ano? Ganun. Yan guys, so as of now, nandito na kami. Nakupo na kami and parating na si MJ. Yan siya. Ay, project, di pala nasusum to pag... Try mo na, zoom mo po. Hindi rin ta. So yun, nasusum daw, hindi naman. Gago talaga. Gusto ko lang i-share sa inyo na mabilisan lang. Nandito si Sir MJ Lopez sa loob. And may naisip ako, may namit ako dito ng tao na perfume din yung business niya. And naisipan ko na gusto kong i-retail yung perfume niya kasi sobrang bango. And sa talagang gusto kong traditional business na gawin is perfume shop. Gusto kong more on pabango yung binibenta ko. And talagang nararamdaman ko sa puso ko guys na binigay siya ni Lord na opportunity to para sa akin na malaman yung ginagawa niya, paano ba yung proseso ng pagbibenta niya ng perfume. And syempre gusto ko din na may naisip akong idea na mag-work sa kanya ng walang sahod para payagan niya tayong makapagtrabaho sa kanya. And syempre bago yun, kukuha muna tayo ng perfume para matry, para masubukan kung effective ba talaga. And ibebenta natin siya. Worth of 3,300 yung investment mo sa kanya para magkaroon ka ng 30 pieces na perfume. And iba-ibang hindi ko ipipili kung anong klaseng perfume siya. And yun lang naman guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka mamaya malimutan ko. At least sobrang ramdam ko siya na kaya-kaya kong siyang gawin. And yun lang naman guys, lalabas na ako sa Sir MJ Lopez and papakita ko siya sa inyo mamaya. So guys, right now nandito ako sa office and di na ako nakapag-video kanina kasi kakatapos ng training and ngayon nagkakape ako. So ayan lang naman mga tinuro ni Sir MJ Lopez. Yan lahat na nakalagay ng mga tinuro niya. And yes, nandun siya sa likod. Yan, may kita ba? Yan.
gumagawa din siya ng videos and ngayon pinapakain yung mga tao dito na umaten, nag-commit umaten. And dito din yung isang kaibigan ko. Ayan. So, ayun naman. Ito pa. Nakilala namin si Sir Kenneth, no? Sir Kenneth, sir. Hello, sir. Yan, grabe. So, meron. Yes, sir. Videos, documentation. So, yun lang naman. And mamaya, abangan yung mga katanungan ko kay Sir MJ Lopez dahil tatanungin natin siya. Sana matanong natin. Hindi siya busy. So, yun lang naman. Balitan. So ngayon guys, medyo nagpapahinga pa si Sir MJ pero interrupt natin siya para tanungin ng mga katanungan ko na ano ba yung masasabi niya about sa mga kabataan na siya sabi na uy lahat alam na lang yung parang uy dito ka pwedeng yumaman, ay alam ko na yan ay alam ko na yan, yung parang more on alam lang sila guys pero hindi naman nila na-apply. Siyempre tatanong ko din na ano yung masasabi niya sa mga tao na gusto makuha lahat ng libre. So yun lang naman guys, tatanong natin siya. So ayun na. Sir MJ, pwedeng sama kita sa videos ko? Ay sa video. Yan. Si Sir MJ guys, is one of the ISP nito. So sir, meron lang akong gustong itanong sa inyo sir. Ano po yung masasabi niyo sa mga tao na lahat na lang alam nila parang uy dito ka pwedeng umaman pero lahat na lang siya sabi nila na ay alam ko na yan ay ganito lang yan yung uy dito ka pwedeng umasenso parang lahat na lang alam nila kumbaga sir parang lahat alam nila pero hindi naman nila ina-apply. Ano yung masasabi niyo sa ganung linyahan sir? Okay. So look at results guys. If you're not happy with your life, if your life is still miserable, alam mo naman sa sarili mo kung hindi ka masaya, di ba? Alam mo sa sarili mo kung toxic ka, alam mo sa sarili mo kung may mali ka. So bottom line, if you don't have the life that you want yet, hindi mo pa alam. Kasi kung alam mo na, malamang mayaman ka na. Malamang sobrang lupit mo. Malamang nabibili mo na yung mga bagay na gusto mo. And everything starts with humility and acceptance. If you can accept the fact na hindi mo pa alam, dun mag-start matuto. Kasi ang mahirap, pag inassume mong alam mo na lahat, stop na yung learning, stop na yung growth, stop na yung pagiging marunong mo. Kasi hindi ka naman talaga marunong so hindi ka na matututo. Pero, kung i-accept mo, hindi ka pa marunong, hindi ka pa magaling, and then you will accept more information, yun pala talaga. That way, pwedeng magbago buhay mo. Tandaan mo, ikaw ang magdadala niya. Ayan, grabe. So, sir, last question na lang. And ano naman yung masasabi mo sa mga tao na gusto nila lahat makuha ng libre? Halimbawa, may gusto silang knowledge na makuha pero hindi enough sa kanila yung information na nakuha nila, hindi nila narinig yung gusto nila. Ano yung masasabi mo na sa mga taong gusto nila makuha ng libre, sir? There's no such thing as free lunch. Walang libre sa mundo. Everything of value, mas mahirap makuha. The more na mas mataas yung value niya, the more na mas mahal siya. So, laging may kapalit lahat ng bagay. There's a cause and there's an effect. Nothing more, nothing less. So, if you want to earn, you have to work for it. If you want to earn millions, you have to create value. As simple as that. If you want a better life, again, kailangan mong isakripisyo yun. May law of gestation, may law of polarity, batas yan sa mundo. Whatever it takes, kailangan lahat ng bagay. May kapalit. May kapalit na trabaho, may kapalit na may kaukulan na work, and may kaukulan na value. Ayun. So, sir, thank you so much. Sana guys, nasagot niya yung mga tanong nyo. Ayan, Sir MJ. So, sir, thank you so much. And, sir, mauna na din po kami, sir. Baka na po kayong masakyan. Thank you, sir. Thank you po. So, guys, nasagot niya yung mga tanong ko. And, sobrang I'm happy and grateful lang kasi syempre one of the highest paid mentors sinagot yung tanong ko and privilege na nile-leverage natin yung mentor natin and nagagamit natin yung knowledge niya, yung kaalaman niya sa pagkuha pa ng more information na gusto nating malaman ng libre sa kanya and syempre kasi may access tayo sa kanya and habang tumatanda tayo nag-grow pa din tayo and huwag tayo titigil mag-seek ng knowledge and syempre i-apply lang, Huwag niyong hayaan na mabubulok lang siya sa utak niyo nang hindi niyo siya nagamit. So yun lang naman guys, uwi na kami, tangin na, gabi na. So let's So yan, ayun, natanong ko ni Sir MJ Lopez and syempre ayan, nasa dagat kami and syempre nagmamali na ako. Tara, jogging tayo po. Tara.
na may nag-shoot din doon sa gilid. And syempre, pang TikTok yata ni Sir Dungo. So, pauwi na kami, samahan nyo Pang nagis, men. Samahan nyo kami. May mga barko pa doon, no? Di kita dito sa camera pero solid yung dagat. Ngayon ko lang ulit na ngayon na lang ulit ako Ngayon na lang ulit ako nakakita ng dagat. So, next time gusto kong bumalik dito para tumanaw diyan and na-enjoy ko yung tong araw na to. Sobrang happy and grateful and then kasama ko sila paras na Jericho. So samahan nyo kami maglalaro doon dito. Coach din namin sa calisthenic eh. Syempre naman. Mukha din. Marami din palang tao dito guys and para meron kayo nandyan. So kahit pagtinginan tayo, tandaan nyo lang wala silang pake. 10 minutes lang, limot na nila yung nangyari. So dito ko na tatapusin yung vlog ko dahil uwi na lang naman ako. So yun lang. And parang pinagtatawanan na kami yan. So 10 minutes, limot na nila. Kaya tuloy mo lang. Yun lang and let's go.